We are already done with the post beginning balance. We have this one. Okay, tapos na tayo dito sa post beginning balance. Now, we begin with our collecting and verifying source documents. Yun ang gagawin natin. Again, dapat po hindi po tayo magsisimula sa pag-cut, kundi magsisimula tayo dapat sa post beginning balance. Now, we begin with our collecting and verify source documents. Dito, meron akong ginawang decision tree para mag-guided kayo. It's here. Okay? Now, this is the decision tree for our source documents. Wait, clear this one. So this is a decision tree for source documents. Ang ito, blue, itong dark blue, ito yung mga source documents at yung journal naman is yung naka-green. So ibig sabihin, dito kayo magde-decide kung saan ba siya ilalagay. Kapag sales invoice, ilalagay ba siya sa sales journal or ilalagay pa siya sa purchase journals and so forth. Okay. Now, I have here the step-by-step guide. Number one, you have to cut the source documents and put initials. Pero itong initials, okay lang kahit tapos na. So, pwede din na cut source documents tapos lagay agad ng initials. Depende yan sa inyo. Pero mas efficient na after na lang. After nyo na ma-arrange lahat ang mga source documents. So, first, again, cut source documents. And then after cutting source documents, or i-collect nyo na kaagad. Or, ang mas efficient talaga na gawin dito ay ika-cut nyo isa-isa, cut nyo yung isang source documents, and then ilalagay nyo siya kaagad kung anong klaseng journal siya belong. Okay, we'll begin already. Let's have this one first. So I have here multiple pages. I have here already yung mga journals or kung saan siya dapat i-group. Yun lang ang gagawin natin. So, hindi to pinapakita dito yung mismong tables. So, pinapakita lang dito kung saan ko ba ilalagay dapat ang source document sa sales journal ba, purchase, sa cash receipts, and cash disbursement. Notice, pag sales journal, purchase journals, and cash receipts journal, isang page lang to sila. Okay, kasi isang documents lang naman, isang source documents lang naman ang kailangan dyan. Okay? So, konti lang yan sila. Sa cash disbursement journal, medyo mahaba-haba to. Okay? Medyo mahaba-haba talaga ang... Dapat ata, meron tong insert to siya na... Wait ha? Blank page. Dapat madami-dami yan. Okay? So, we have here cash disbursement. Then we also have here general journal. Pagdating sa merchandising, okay? Ang general journal, dito lang tayo nagre-record ng mga adjusting and closing. Kasi nasanay tayo na ginagamit natin ang general journal sa lahat ng mga transactions. Hindi po. Ginagamit lang natin siya sa adjusting and closing. At the same time, may mga transactions na hindi belong dito sa apat na special journals na to. Dito siya mapupunta sa general journal natin. Okay? So, yun. Yun natin siya, ha? Full screen muna natin. Okay. So, dito na. We have here etong supplier A, we have here invoice. Of course, paano ko malalaman na invoice? May nakapangalan dito, invoice. Ito din, meron ding invoice. So, pareho lang yan sila. Pupunta tayo doon sa decision tree. Ang gagawin natin first ay mag-cut. Okay, upon cutting, dito ka na. Kung example, kung sales invoice ang nakita mo, okay, sales invoice or charge invoice. Charge invoice kasi kapag ang gamit is usually pag sa servicing. Makita niyo yan pag servicing, charge invoice yung nakapangalan. Pero kapag merchandising, usually nakalagay ay sales invoice. Again ha, kapag may sales invoice, ibig sabihin, may benta tayo or invoice in general, may benta tayo na utang. Okay? Yan. Now, kapag meron tayong sales invoice or charge invoice, ang tanungin dapat natin is it the company source documents? Okay?
Sa company ba? Ano bang pinag-uusapan nating company ngayon? Di ba company B? Kay company B ba ang source document na yon? If yung sagot mo ay yes, mapupunta siya sa sales journal. If yung sagot mo ay no, mapupunta siya sa purchase journal. So hanapin natin dito. Dito, etong supplier A, okay, invoice to siya. Ito yung invoice din tong dalawa nito. Ngayon, anong sabi doon? Is it the company source documents? If yes, sa sales journal siya. If no, mapupunta siya sa purchase journal. Ito, tanungin natin. Ito bang invoice na to? Kay company B ba to? Or hindi? Okay? Ang tanong doon, di ba, no, pag may invoice tayo, sa company ba ang source documents? If oo, mapupunta siya sa sales journal. If hindi, mapupunta siya sa purchase journal. Ngayon, paano natin malalaman kung kay company B ba or sa company ba yung source documents na yon? Makikita natin usually dito sa taas or sa side. Malalaman mo yan in general. So, ibig sabihin, malalaman natin na ang itong invoice na to ay sa company, okay, kapag nakapangalan mismo sa kanya. Okay, supplier A. So, ibig sabihin, hindi man to nakapangalan sa company B. Okay? Ibig sabihin, mapupunta to siya sa saan? Sa purchase journal. Malalaman natin to kasi ang nakapangalan dito ay supplier A. Of course, kung supplier A, ibig sabihin hindi to kay company B, kay supplier A to. At si supplier A, galing to kay supplier A ang invoice, of course, dapat ang customer na nakalagay ay kay company B. Okay? Baka ma-confuse kayo. Baka akalain nyo, ay, sir, kasi ang etong invoice na to kay company B to. Kasi nakalagay customer company B. Hindi po. Sa perspective kasi to ng supplier A, kaya nakalagay dito ang customer na company B. Pero hindi to kay company B. Okay? Kay supplier A ito. Okay? Dito naman makikita natin, ito mismo kay company B. Okay? Makikita natin to kay company B to kasi din, ang customer din is nakalagay yung another customer, yung pangalan ng ibang business, customer A or customer B. Pwedeng ganun. So ito, mapupunta to sa sales journal kasi kay company B naman to. Ito naman, hindi to kay company B kasi malalaman natin kay supplier A. So mapupunta siya sa purchase journal. Okay? Yun ang distinction niyan. Balikan natin ha. Tingnan natin, no? Sales invoice. Again, kapag nakapangalan sa company, mapupunta sa sales journal. Kapag hindi nakapangalan sa company, mapupunta sa purchase journal. Malalaman natin agad kapag ito nakapangalan. Ito, kay purchase journal, since hindi ito sa company, sa supplier A. Isang tip din makikita natin kasi pagdating sa customer, makikita ang company B. Again, hindi to sa company B ha, kasi sa perspective lang to ng company ng supplier A kaya nakalagay ang customer. Sure. Is ito, nakalagay to, definitely sa sales journal to kasi kay company B to. Again, kapag ang invoice ay kay company B na pinag-uusapan, mapupunta sa sales journal. So ito, lalagyan natin sa purchase journal. Saan ang purchase journal natin? Ito dito. Okay, we're done. Oops, bakit napunta sa cash receipts? Sa purchase journal. Hindi siya na-move. Okay, dapat dito. Zoom natin ng konti. Okay. Now, etong sales invoice, nakapangalan sa company B, kasi yung pinag-uusapan natin ngayon ay company B. So, mapupunta to siya saan? Lang ha? Simulan natin. Sa sales journal. Pin natin to. Pupunta sa dito sa sales journal natin. Okay? Now, ito naman, invoice, nakapangalan sa another company. Hindi kay company B. So, mapupunta siya sa purchase journal. Pagpunta pa lang dito, 'di ba? Imagine nyo yan ha. Pag kinat nyo na, agad-agad ilalagay nyo siya kung saan siya belong.
So since ito, oops, dapat purchase to. Nawala. Okay. Pag alam niyong may dalawa na, may dalawang source documents na sa isang journal, dapat iniisip niyo na paano ba yung pag-arrange. Yung pagka-arrange doon ay first is sa date, okay? Pangalawa ay sa series. Sa series is base dito sa number. Pero dito, hindi to pag purchase journal, hindi pwede mag-a-apply ang series dito. Itong number na nakalagay dito kasi nga hindi to sa company. Pwede dito sa sales journal, pwede siya mag-apply. Itong series, sa pag sinasabi kong series, ibig sabihin itong number na to. So, unang dapat is naka-arrange siya base sa date. Pangalawa ay naka-arrange siya bali doon sa series. Pero ang series number, hindi mag-apply sa purchase journal. Kasi sa purchase journal, itong source documents na to ay galing man sa ibang company. So, hindi mag-apply dito. Okay? So, October 1. Okay? Pangalawa, October 5. So, diba? Ngayon, ito naman, supplier C, invoice din siya. Malalaman natin na invoice kasi meron, ito pangalan invoice. So, mapupunta siya sa purchase journal. Okay? October 8. So, dito siya. Nakaside lang to siya ha, pero pagdating sa actual, ibig sabihin dapat ito mauuna, tapos pangalawa ito, tapos pangatlo ito. Ganyan siya. Tapos meron din tayong sales invoice. Ito kay company B, so mapupunta to siya sa ano, sa sales journal. So upon cutting pa lang, ilagay nyo na. So ang technique talaga dito, una kasi yung ginagawa ko kasi is kakat ko muna lahat. Pero ito, isa-isahin natin ng ikakat lahat tapos saka pa siya i-arrange. Pero as I found out na mas maganda, mas efficient na upon cutting, doon mo na siya i-segregate kaagad. At example, ito. Example lang ha, mas naunan yung, ito ang nauna na nakat 7002. Okay? Tapos ang pangalawang nakat, for example, 7001. Upon nasegregate mo na siya, nalagay mo na siya sa sales journal, dapat i-arrange mo na siya kaagad by date and by series. Dito, na-apply talaga ang series. Di ba? O, dapat mauna ang 7001. O una muna talaga dapat is date. So October 3 and October 10. Para naman kapag pareho sila ng date, October 3 and October 3 dito. Example lang, ito dito, itong sales invoice 702 is October 3 din. So paano siya i-arrange? I-arrange mo siya accordingly to the series, kung pareho siyang date. So dapat mauna ang 7001, pangalawa ay 7002. Hindi mo siya ma-apply dito ha. Kasi sa ibang company to. Okay? Ma-apply ang series dito, 7001, tapos pangalawa ay 7002. If in case na magpareho or pareho yung date nila. Ito din, company B. So, mapupunta siya dito sa sales journal. Oops. Minsan nawawala. Saan na? Oops, andito siya napunta. Okay? Lagay natin siya. At tapos, i-arrange ka agad. 7001, 7002, 7003. Okay? Tapos na. Maghanap tayo ng invoice. May invoice pa ba? Puro voucher, puro voucher, puro voucher, official. Hanap tayo ng invoice. Mhm. May mga invoice pa ba? To statement of account. I think wala nang invoice. Check natin mabuti. Check voucher. Voucher. Okay. We're done with this one. So we're done with the
Sales journal and purchase journal. Pero parang konti lang siya. Malalaman natin to mamaya baka kulang to or what. I think sakto naman siguro to. Baka may kulang pa ba? Tingnan natin mamaya ha pag may kulang. Ito naman nakalagay dito lahat. Okay? So we're done with the sales journal and purchase journal. So we're done exactly with our invoice. Dito tayo sa ating official receipt. Dito sa ating official receipt, the same lang yan siya as your invoice. Okay? Pero pagdating sa servicing, kapag may nakita kayong invoice, directly yan siya mapupunta sa sales journal. Kasi sa servicing, wala siyang purchase journal. So, it already disqualify, I mean, tinatanggal na yung possibilities na may purchase journal. So, obviously, 100% yung probability na mapupunta siya sa sales journals or sa service journal. Pareho lang yan sila. Now, sa official receipt naman, kapag nakapangalan mismo sa company ang official receipt, mapupunta siya sa cash receipts journal. Pero kapag hindi, mapupunta po siya sa cash disbursement journal. Pero ang una naman natin gagawin ay hahanapin natin yung mga, kasi ito medyo komplikado to kasi madami sila. Ang hahanapin lang natin is yung mga official receipt na nakapangalan mismo sa company. So kapag nakapangalan, is it the company source documents? Kapag yung sagot mo ay yes, mapupunta siya sa cash receipts journal. So hanapin lang natin yung mga official receipt na nakapangalan mismo sa company B. Okay, hanap tayo. Hanapin natin. Okay. Alam niyo yung pagkakaiba, di ba, no? Tingnan natin yung pagkakaiba nito. As you can see here, pareho siyang official receipt. Again, kapag nakapangalan sa company ang official receipt ang pinag-uusapan natin, mapupunta siya sa cash receipt journal. Paano malaman kapag official receipt to? Makikita niyo dito official receipt, official receipt. Again, ito ay mapupunta siya sa cash receipts journal kasi nakapangalan to sa company B. At yung client or customer ay nakapangalan sa another customer. Kasi perspective yan ng company. Okay? Dito naman, mapupunta to siya sa cash disbursement journal. Kasi hindi to kay company B. Makikita mo na cash disbursement journal to kasi sa customer nakalagay ang company B. Ibig sabihin sa perspective to ng another company, kay supplier D. Kaya nilalagay niya sa customer is yung pangalan ng company B. Okay? Yun ang pagkakaiba. Kasi baka malito kayo. Nakalagay naman ito company B. So kay company B to, hindi po. Sa perspective to ni supplier D, nakalagay ang company B. Pero hindi to kay company B ang official receipt na to. Malalaman natin kay company B ang official receipt kapag nakapangalan dito sa taas or yung client ay ibang pangalan. Kapag sa client naman or customer ay nakalagay ang company B, ibig sabihin, mapupunta to sa cash disbursement journal. So again, unahin muna natin ang cash receipts journal. Ibig sabihin, yung mga official receipt na nakapangalan mismo sa company. So ito, oops, bakit siya napupunta dito? Okay, nalagay natin dito. Cash disbursement. Dito siya mapupunta dapat sa cash receipts. Okay? So ito din, official receipt na nakapangalan sa company. Napupunta siya sa baba. Dalawa na siya. So kapag dalawa na siya, i-arrange siya na kaagad para saves time. October 20, October 11. So obviously, mauuna talaga ang October 11. I-arrange siya na siya. Nakalimutan ko palang sabihin, for example, tapos na kayo dito sa sales journal. Ito, naka-arrange na siya. Stapler nyo kaagad. Stapler nyo to. Ito. Tapos, okay, dapat mauna ito, pinaka-oldest. Okay?
October 15. Stapler nyo to siya, and then ilalagay nyo doon sa journal, sa sales journal mismo. So, ididikit nyo doon. It's either stapler din or paper clip. Mas maganda na stapler na lang para maayos at malagay at hindi mawala. Okay? Tapos, same lang din dito. I-arrange nyo to, tapos stapler, tapos ilalagay nyo doon mismo sa purchase journal na papel. Okay? Yung table mismo. Then, dito din sa cash receipts, ganun din. Okay? Unahin muna natin yung cash receipts, mamaya na yung cash disbursements. Okay? Ito, official receipt, kaso nga lang, obviously, sa cash disbursement, to kasi hindi to kay Company B. Ito, hindi din. Ito, pwede. Anong pwede? Definitely. So, mapupunta siya dito. So, i-arrange nyo na kaagad. So, October 11, October 20, October 22, 302, 303, 304. Okay? Mhm. May iba pa ba? Supplier D, supplier B, supplier A. Mhm. Meron pa ba? I think wala na. Check voucher na lang lahat. Check voucher, check voucher. Ito, official receipt, kaso lang hindi to sa company. Official receipt, hindi sa company. Dapat, ito din, ito pa. Ito pa. Mhm. So this is 3001, so dapat i-adjust natin. Dapat ito ang mauna. Nalagay natin dito. Okay, meron pa ba? Mhm. Parang wala na ata. Ito, cash disbursement to. Think wala na. Ito lang. So we're done with collating lang yung sales, purchase, and cash receipts journal. So dito pa lang, dapat arrange nyo to, then kakat naman to siya kaagad. So stapler nyo, tapos ilalagay nyo doon sa cash receipts journal.